Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry. Tawagin niyo na lamang po akong Sally. Hindi po ako nakapagtapos ng culinary school o nagkaroon ng formal na edukasyon sa pagluluto. Pero sa tulong ng karanasan at mga aral na nakuha ko mula sa aking mga magulang, ay natuto po akong magluto ng maraming klase ng putahe. Bata pa lang ako, palagi na akong nasa kusina. Tinuturuan ako ni nanay at ng aking lola. At masasabi kong dito ako nahasa. Ako po ay nasa sentro ng aming probinsya na hindi ko napapangalanan pa. Stay-in ako noon sa aking pinapasukan bilang cook. May 2 po akong anak na naiwan sa aming nayon. At umuwi ako roon 1 beses lang sa 1 buwan. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na restaurant sa aming bayan. Kahit simple lang, mahal ng mga suki ang aming pagkain. Halos maglilimang taon na nga akong nagtatrabaho doon at kontento na sana ako. Pero isang araw, bigla kaming kinausap ng aming amo. Mag-a-abroad na sila ng kanilang pamilya at wala nang magpapatakbo ng restaurant. Akala ko nga nung una joke lang. Pero hindi, totoo pala, Miss Terry. 1 linggo na lang at magsasara na kami. At wala naman daw ibang mag-aasikaso ng kanilang negosyo. Kaya pati kami nawala ng trabaho. Pero dahil nga sa pagsasara ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko, kailangan kong humanap ng bagong mapagkakakitaan. Kaya po sa unang araw na wala akong trabaho, ay nag-ikot agad ako sa sentro. Nagbabaka sakali na makahanap ng trabaho, pero misteri, halos lahat ng karinderya at kainan ay may tagaluto na. Kahit nga taga-silbi ay inaplayan ko na, pero wala talaga. Hindi ako sumuko. Patuloy pa rin akong naghanap kahit na tumatagal ang araw. Sa paglalakad ko, napadpad ako sa isang masukal na nayon. Medyo malayo na po ito sa sentro, pero dumiretso pa rin ako. Napansin ko ang isang signage sa tapat ng isang lumang karinderya. May nakalagay po doon na cook for hire. Yung karinderya po ay hindi kalakihan, Miss Terry. Pero sapat na ang 10 mesa para magkasya ang mga kumakain. May pintuan itong gawa sa kahoy. Luma na. At kung hindi lang dahil sa sign na nakasulat na Binyang Eatery, hindi ko maiisip na isa itong kainan. Pumasok po ako at sa loob may bumungad sa akin na isang matandang babae. Payat at kulubot ang kanyang balat, pero may kakaibang ningning sa kanyang mga mata nang makita niya ako. Nakatingin siya sa akin na parang matagal na akong inaabangan. Magandang araw po. Naghahanap po kayo ng cook? Oo, kailangan namin ng tagaluto. Mag-a-apply ka ba? Oo, mag-a-apply po sana ako Dito ka na ba titira? Tanong nito habang nakatingin sa mga inaayos na kasangkapan. Kung kailangan po, sige po. Basta makapagtrabaho lang. Sige, magsimula ka na bukas. Maraming gustong kumain dito tuwing gabi. Pero agahan mo ang punta dahil tuturuan pa kita. Napaisip ako kung bakit gabi lang ang bukas ng karinderya. Pero hindi ko na inusisa pa yon, Miss Terry. Ang mahalaga, may trabaho na ako sa wakas.
Ay nga po pala, ito po yung resume ko. Marami po akong alam na lutuin. Filipino style, Chinese style, may iilan din po akong alam na American cuisine. Tahimik na kinuha ng matandang babae ang aking resume at binasa. Sally pala ang pangalan mo. Tawagin mo na lang akong Nida. Ako ang tagapagbantay dito sa karinderya. Tumingin siya sa akin saglit bago muling bumalik ang tingin sa papel. Tungkol sa mga putahe na alam mo, hindi yun mahalaga. Simpleng lutuin lang ang kailangan namin rito. Bukod ron may sarili kaming recipe. Bukas pagpasok mo, ipapaliwanag ko sa iyo ang gagawin. Nagpasalamat naman ako kay Manang Nida at labis akong nakahinga ng maluwag. Sa wakas, may trabaho na ulit ako. Kahit medyo malayo ang lugar, Misteri, ang importante, magagawa kong mapagpatuloy ang pagpapadala ng pera sa mga anak ko. Maagang maaga palang kinabukasan, ginising na ako ng matinding gutom. Pero ayoko talagang malate sa unang araw ng trabaho ko. Kailangan kong magpakitang gilas. Habang naglalakad papunta sa sakayan ng jeep, nadaanan ko ang isang tindahan ng balot at penoy. Mabilis akong bumili ng balot at dahil sa sobrang gutom, kinain ko na ito sa biyahe. Medyo bitin pa nga ako, pero at least napawi kahit paano yung aking gutom. Pagdating ko sa eatery, sinalubong ako ng amoy luma at lansa, Misteri. Pero hindi ko na lang pinansin yun. Maaga akong pumasok nun dahil pag-aaralan ko pa ang mga recipe ng kanilang kainan. Nung mga oras na yon, walang katao-tao. Naisip ko, baka talagang dumadaan o nagdadatingan ng mga customer pagdating talaga ng hapon o gabi. May mga pasok siguro sa kanilang eskwela o trabaho. Nadatnan ko sa kusina si Manang Nida. Itinuro niya sa akin ang freezer kung saan nakatago yung mga karne. Naglabas siya ng iilan para maturuan ako. Iba't ibang klasing putahe, ihaw, prito, laga. Pero parang may kulang. Manang, bakit ganito yung mga putahe? Wala man lang bawang o asin. Halos wala naman lasa o amoy ito ah. Napansin ko po kasi parang kakaunti yung sangkap na ginagamit nyo. Napahinto si Manang. Bigla niya akong tinapunan ng tingin. Tingin na medyo malamig. Yan ang gusto ng mga parokyano. Kaya wag kang magtatangkang baguhin ito o magdagdag ng kahit na ano. Ito ang gusto ng panlasa ng mga customer. Kaya sundin mo na lang. Wag ka nang magtanong pa. Wala akong nagawa, Misteri, kundi ang tumango. Sa isip ko, oo nga, unang araw ko pa lang, wala naman akong alam. Kailangan ko munang makinig. Ayokong magtanong pa at baka magmukha naman akong pasaway, Misteri. Hanggang sa bigla siya ulit nagsalita. Nga pala, Sally, ang kakainin mo nakahiwalay. May isang ref para sa'yo lang. May baboy, manok, isda at gulay doon. Pero kung ano lang ang nandun, yun lang ang pwede mong kainin. Huwag ka nang maghanap ng iba pa. Sige po, Manang. Masusunod po. Tamang-tama sa isip ko. Kung anong trip nilang luto, di susundin ko na lang. Hindi naman pala akong kakain nun kundi sila. May sarili naman pala akong pagkain. Sa isip-isip ko, pag uwi ko sa katapusan, magdadala na lang ako ng mga rekado ng patago. Tutal, ako lang naman ang kakain nun. Mag-iingat na lamang ako
na hindi na lang magpahuli. Dumating ang unang gabi ng pagluluto ko. Misteri, kakaiba agad ang napansin ko. Mula sa pagbukas ng karne, bumungad ang isang amoy na hindi ko mawari. Parang masyadong malansa, pero hindi bulok. Noon pang una akong tinuruan ni Manang Nida, napansin ko na yun, pero hindi ko na lang binigyang pansin pa. Pero ngayon, dahil marami na akong lulutuin, mas tumindi ang amoy. Kakaiba, nakakapanibago. Hindi ko tuloy mapigilang magtanong. Manang, kailan po ba binili itong mga karne? Parang ang bilis mangamoy ah. Baka ka ako malapit na ho itong masira ah. Nilingon ako ni Manang. Ang mga mata niya parang laging malamlam. Huwag kang mag-alala, Sally. Mas sariwa yan. Hindi ka lang sanay. Ang amoy na yan ay tanda ng tunay na sariwang karne. Yung mga binibili nyo kasi sa palengke o grocery, may mga turok na iyon, kaya doon nasanay ang inyong pang-amoy. Pinagpatuloy ko na lamang ang aking pagluluto. Sinikap kong ibaling ang atensyon ko sa mga sandok at kawali. Tanda ko naman kung ano ang mga tinuro sa akin ni Manang Nida, pero nandyan pa rin siya para gabayan ako dun sa aking niluluto. At pagdating nga ng gabi, Misteri, ay hindi ko maiwasang marinig ang mga customer. Marami nga sila at tila tinatangkilik talaga nila itong kainan. Natuwa naman ako dahil mukhang magtatagal ako rito. Napansin ko rin ang dalawang tagapaghain. Isang babae na nasa edad 30 at isang lalaki na mukhang nasa 20 pataas. Tahimik sila, halos walang imik. Nginingitian ko sila habang dumadaan sa kusina, pero hindi man lang sila sumusulyap pabalik. Ang susungit naman ng mga to sa isip-isip ko, parang mga anino lang na dumadaan, walang ingay, wala man lang kakibu-kibu. Gusto ko sanang magtanong sa kanila, makipagkwentuhan man lang o tanungin ang pangalan nila. Hindi ko man lang sila nakilala sa buong araw na to, Misteri. Pero nagdalawang isip ako. Ang mga mukha kasi nila parang walang emosyon. Para bang wala silang interes sa kung sino ako o ano ang ginagawa ko rito. Kaya minabuti ko na lang na hayaan na lang muna yung gabi na yun. Lumipas ang isang linggo at naging maayos naman ang takbo ng trabaho ko. Pero alam mo, Misteri, halos mapanis ang laway ko. Wala man lang akong makausap ng matagal. Itong mga tao sa paligid ko, isang tanong, isang sagot. Ganon ang karaniwang tugon ng mga katrabaho ko. Para bang pakiramdam ko, hindi ako welcome rito. Parang lahat sila may kanya-kanyang mundo na hindi ako kasali. Naalala ko yung sinabi ni Manang Nida nung una, na bata pa raw sila ay nagtatrabaho na sila rito. At napag-alamanan ko rin ang pangalan nila. Bianca ang babae at Winston naman ang lalaki. Pero kahit alam ko na po yung mga pangalan nila, hindi ko pa rin masimulan ng kahit simpleng usapan. Bukod ron, Misteri, bawal kasi akong lumabas ng kusina. Yon ang isa sa pinakamahigpit na patakaran dito. Kung tutuusin, sanay naman ako sa buhay kusina. Pero doon sa dati kong mga trabaho, masaya at madaldal ang mga kasama ko. Laging may nakikipagkwentuhan sa akin. Dito, ibang-iba. Tahimik na tahimik at parang kanya-kanya lang kami. Hindi ko rin alam, Misteri, kung bakit ganito. Inisip ko na lang, magtitiis na lang muna ako kahit ilang buwan o ilang taon.
Baka pag may bagong empleyadong pumasok, iyon na siguro yung makakasundo ko. Isang gabi, nagulat ako nang bigla akong kausapin ni Manang Nida habang abala ako sa paghahanda ng mga ulam. Sally, magaling ang trabaho mo. Nagustuhan ng mga kumakain ang luto mo. Tamang-tama daw sa kanilang panlasa at perpekto ang luto ng mga karne. Sabi niya habang aabot tainga ang ngiti. Hindi ko rin maiwasang mapangiti dahil sa sinabi niya. Talaga po, Manang. Naku, salamat naman po at nagustuhan nila. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihin ko pa po. Lagi ko pong susundin yung turo niyong luto. Isang linggo ka pa lang rito, pero madali na kitang naiiwan sa kusina. Sa susunod, kaya mo na talaga kahit na hindi na kita alalayan. Pagbutihin mo pa, iha. Sa loob-loob ko, may halong saya at kaba. Maganda ang feedback, pero nakakatakot ding isipin na magiging mag-isa na ako ng tuluyan sa kusina. Kinuha ko na rin ang pagkakataong yun para sabihin sa kanya na paubos na ang stock ng karne. Nagpresenta ako na ako na lang ang mamili para makalabas naman ako kahit saglit lang. Manang Nida, nga po pala, paubos na po yung mga karne. Kung gusto nyo, ako na lang po ang mamili. Pwede nyo po sa aking ituro yung papunta dun sa binibilan nyo. Madali naman po akong makatanda ng direksyon. Hindi na kailangan. Ang mga karning yan ay dinideliver lang dito. Mabuti at nabanggit mo. Tatawag na ako agad ngayon para maka-order. Nang hinayang ako ng husto, Misteri. Gusto ko talaga sanang makalabas kahit para mamili lang. Pero mukhang wala akong choice kundi maghintay hanggang sa day off ko sa katapusan. Sa totoo lang, buryong-buryo na ako dito sa kusina. Kinabukasan, nung halos pasara na yung aming kainan, sinabi ni Manang Nida na dumating na yung delivery ng karne. Sally, pumasok ka na muna sa kwarto mo at dadating na ang karne. Ha? Bakit po? Pwede naman po akong tumulong sa inyo sa pag-aayos. Tanong ko rito. Pero Misteri, biglang nagbago yung boses niya. Parang lumamig at walang ekspresyon. Huwag na. Kami na ang bahala. Sige, pumasok ka na at magpahinga ka na para bukas. Bahagya akong nainis habang papasok ng kwarto. Excited pa naman akong makakita ng ibang tao. Ang tagal ko na din kasing hindi nakakalabas. Pati ba naman to, hinadlangan pa ako ni Manang. Habang nasa kwarto ako hindi ako mapakali. Bakit ba kasi kailangan pa nila akong paalisin? Kaya dahan-dahan akong sumilip sa labas. Unti-unti akong lumakad palabas ng pintuan ng kwarto. Tahimik lang yung mga hakbang ko at sinubukan kong makinig sa paligid. Nakakarinig ako ng mga boses, mga nag-uusap na hindi pamilyar. Yun na siguro yung delivery. Ngunit bago pa ako makalapit ng husto, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo dyan? Si Bianca pala, Misteri. Nagulat ako sa kanyang biglaang pagsulpot. Ikaw pala, Bianca. Tinitingnan ko lang kung dumating na ba yung order ng karne. Oo, dumating na. At hindi mo na responsibilidad yon. Pumasok ka na nga sa kwarto mo at matulog ka na. Nagulat ako sa tono ng pananalita niya, Misteri. Para bang mas matanda pa siya sa akin kung mag-utos, kahit alam ko naman na mas matanda ako sa kanya ng ilang taon. Pero wala na rin akong nagawa,
pumasok na rin ako sa aking kwarto at baka isumbong pa ako ng malditang yun. Kinaumagahan ay medyo napaaga ako ng gising. Humiga ako kagabi, bandang 3:00 na ng madaling araw. Ang gising ko sana ay 10:00, pero 8:00 pa lang ng umaga ay dilat na ako. Kaya naman bumangon na ako at naisipan kong magpaaraw sa labas. Nang mapadaan ako sa kusina, biglang napako ang tingin ko sa sahig. May mga patak ng dugo. Nagtaka ako. Dahil ba to sa delivery ng karne? Sariwa siguro yung naihatid nila kagabi. Pero parang masyado namang sariwa para talagang may tumulong dugo rito. Pero binaliwala ko na lang yun. Kinuha ko ang mop at nagsimulang maglinis. Mabilis kong natapos yung paglilinis ko. Naisipan kong lumabas para mag-inat. Tutal ay mukhang ako pa lang naman ang gising at hindi pa naman simula ng aking trabaho. Paglabas ko, tahimik na tahimik. Halos wala ring tao. Kaya nang may napadaang pedicab, nginitian ko agad ang driver bilang pagbati. Taga rito rin siguro siya at minsan lang ako makakita ng ibang tao kaya parang na-excite ako, Mystery. Pero nang tumama ang mga mata ko sa kanya, kakaiba ang naging reaksyon niya. Ang kanyang tingin, Mystery, hindi ko mawari. Para bang may halong pagtataka at pagkagulat. Hindi ko napigilan ng sarili kong magtanong sa kanya. Manong, bakit po? May problema po ba? Napansin ko ang biglang pagkagulat niya. Para bang hindi niya inaasahan na kakausapin ko siya. Huminto siya sa pagpadyak ng kanyang pedicab. Tila nagdadalawang isip kung sasagot ba o hindi. Ano ka dyan, Iha? Kaano-ano ka nila? Hindi ko ho sila kaano-ano. Bali, tagaluto lang po nila ako. Tagaluto ka lang? Teka, hindi ka ba taga rito? Hindi ho, galing ho ako sa sentro. Nagtatrabaho lang ho ako dito. Pero, alam mo ba kung ano ang niluluto nila dyan? Umiling-iling ang driver. Tila hindi siya mapakali. Maya't maya ang tingin niya sa paligid at sa loob ng kainan. Ano pong ibig niyong sabihin? Siyempre alam ko po, ako po yung tagaluto eh. Hindi pa ho ba kayo nakakatikim ng ulam namin? Mamaya pong hapon ang bukas namin. Subukan niyo po, kumain po kayo rito. Kumunot naman ang noo ng driver. Para bang nagalit siya sa sinabi ko. Hindi ako kumakain yan. Alam mo, Iha, sa tingin ko, hindi mo alam kung anong niluluto mo. Mabuti pa, habang maaga, umalis ka na. Ngayon na, halika na, sumakay ka na sa akin. Manong, hindi ho kita kilala. At saka ano bang ibig mong sabihin? Basta, bahala ka na. Sinabihan na kita. Tandaan mo, wala nang atrasan kapag nakita mo ang totoo. Bigla niyang pinaandar ulit ang pedicab at mabilis na umalis. Nanatili naman akong nakatayo at tulala. Ano ba tong ibig sabihin ng mga sinasabi niyang katotohanan? Nagsimula na tuloy akong magduda. Pero hindi ko alam kung ano ba yung dapat ko talagang katakutan. Nagbalik ako sa loob ng kainan. Pero habang naglalakad, parang bumigat yung pakiramdam ko sa paligid, Mystery. Napaisip ako, ano ba talaga tong pinasok ko? Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng driver.
Ano kaya yung tinutukoy niya tungkol sa pagkain? Napatitig tuloy ako sa mga karne na to. Anong ibig niyang sabihin? May lason? Sira? Hindi sariwa? O iligal? Dahil doon, hindi na tuloy ako mapakali hanggang sa napansin na ito ni Manang Nida. Parang malalim ang iniisip mo, Sally ah. Wala naman po. Iniisip ko lang po kung bakit hindi tayo nag-offer ng manok o isdang luto. Puro ho kasi ito baboy. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, yan na ang gusto ng mga parokyano. Hindi na lang ako nagsalita pa at tinuloy ko na lang ang pagluluto. Hanggang sa huling salang ko na sa karne ay may napansin ako habang ako'y naghahalo. Ano to? May kulay? Tatak ba ng karne to? Sa isip-isip ko. Nang titigan kong mabuti, Misteri, nagimbal ako sa nakita ko. Nanigas ako at hindi makagalaw. Hindi ito tatak ng karne. Isa itong tato. Tato ng tao. May rosas itong drawing at may pangalan na nakasulat. Bella. Napabalikwas ako at naihagis ko yung hawak kong sandok. Manang! Ano yan? Bakit may tattoo yung karne? Dito unti-unting luminaw sa isip ko ang ibig sabihin ng driver. Kaya pala ganun na lang ang mga sinabi niya. Ang tinutukoy niya ay hindi pala sira o illegal ang mga karne na to, kundi karne ng tao. Natauhan ako sa pagkakasigaw at nakita kong nakatingin sa akin si Manang Nida. Hindi ko inaasahang maaga mong matutuklasan ang lihim. Sayang, gusto pa naman kita at gusto ka rin ng mga parokyano. Masunurin ka at masarap magluto. Pero masyado kang mausisa. Uuwi na lang po ako, Manang Nida. Hindi ko po kayang magluto ng tao. Sa tingin mo ba, Iha, hahayaan ka naming umuwi? Alam mo, kung wala ka lang sanang nalalaman, papayagan ka namin. Ikaw lang ang tanging tao na makakalabas-pasok rito. Yun ay dahil sa magaling ang trabaho mo. Pero ngayon na alam mo na ang totoo, pasensya ka na, Iha. Hindi ka na makakauwi pa. Bianca, Winston, ikulong niyo muna si Sally sa kanyang kwarto hanggat hindi pa natin alam ang gagawin sa kanya. Ilang saglit pa ay dumating na si Bianca at Winston. Sa pagkakataong to, iba na ang kanilang itsura. Sila pa rin yun, pero may mga pangil na. Mahaba ang kanilang mga kuko. Tila bumuhaghag din ang kanilang mga buhok at umitim ang kulay ng kanilang balat. Sobra din akong natakot sa sobrang pula ng mga mata nila. Kinaladkad nila ako papunta sa kwarto. Humihiyaw ako noon at nagsusumamo. Humihingi ako ng tawad. Nakikiusap ako na palayain na nila ako. Pakiusap! Palayain niyo na ako! Hindi ako magsusumbong, pangako! Pero walang sagot. Mahigpit lang ang kapit sa akin ni Bianca at Winston. Nang maitulak nila ako sa loob ng madilim na kwarto, ay doon na lalong pumasok ang takot ko. Diyos ko, ito na ba yung katapusan ko?
Paulit-ulit kong iniisip, paano ba ako makakatakas dito? Pero anong laban ko sa mga aswang na to? Kaya napaiyak na lang ako sa isang sulok. Matagal ang oras na lumipas. Hindi ko na alam kung gabi pa ba o umaga na. Tahimik, pero parang may bumubulong-bulong sa paligid. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Si Winston, tahimik na pumasok at hinila ako palabas. Hindi na ako nanlaban. Para saan pa misteri? Hindi ko naman kaya. Wala nang silbi yung pamimiglas. Dito, dinala niya ako pabalik sa kusina kung saan naroon si Manang Nida. Nakaupo, kalmado, parang walang nagbago. Pero alam kong dito ko na maririnig ang kapalaran ko. Pinaupo nila ako sa harap ng kalan at naramdaman ko ang malamig na bakal na upuan sa likod ko. Pasensya ka na talaga, Iha. Malungkot din ako dahil hindi ka nagtagal dito. Magaling kang magluto, mabilis matuto, masunurin. Pero sinabi ko kanina, masyado kang mausisa. Kung ganoon po, palayain niyo na lang ako, Manang. Pangako, hindi ko po ipagsasabi kahit kanino yung nalaman kong sikreto niyo. Tikom po ang bibig ko. Ngunit umiling lamang ito at ngumiti. Hindi, Sally. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo na pwedeng iwan ang lugar na ito. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka naman namin ng huling pagkakataon para maipagluto kami. Mamimiss kasi namin ang lasa ng luto mo. Kami rito ni na Bianca at Winston. Kaya bago ka umalis, gusto kong ipagluto mo kami ng huling putahe. Pero pagkatapos mo, ikaw naman ang ihahain. Ikaw ang susunod na putahe para sa mga darating na parokyano mamaya. Umiyak ako ng sobra noon, Misteri. Gusto ko lang namang magtrabaho para sa mga anak ko. Pero bakit ito ang sasapitin ko? Wala akong magawa. 3 sila, iisa lang ako. Kaya naman, nung pinatayo nila ako, ay nagsimula na akong magluto. Maya-maya, isa-isa silang umalis sa kusina at hihintayin na lang daw nilang maluto ang ulam sa gabing yun. Sa loob ng kusina, may maliit na lamesa. Doon sila kumakain sabay-sabay. Kahit kailan hindi ko sila nakasabay sa pagkain. Kaya pala pinapauna nila ako laging kumain dahil iba palang klase ng pagkain ang kinakain nila. Nang maghain ako ng kanilang pagkain, ang kilos ko sobrang bigat, Misteri. Takot na takot ako. Ang mga luha ko halos tumulo na sa mga mangkok na pinaglalagyan ko ng karne. Sa isip ko, kawawa naman itong mga biktima na to. At hindi maglalaon magiging kawawa rin ako. Dahil yun din ang mangyayari sa akin. Nilakasan ko ang loob ko at nagsimula akong tawagin sila. Nakahain na po. Ayoko sana silang tawagin, pero wala akong magagawa. Kailangan kong gawin yun. Isa-isa silang dumating, mga nakangisi. Mukhang sabik na sabik sa pagkain. Para bang matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Agad silang naupo at sinimula nilang kainin ang niluto ko.
Misteri, ang bilis-bilis nilang kumain. Halos hindi na nga nila nguyain ang karne. Mga hayok sa pagkain. Pagkaing laman ng tao. Pero ako, Misteri, nakafocus lang ang paningin ko sa kanila. Tinititigan ko ang bawat paglunok nila. Hanggang sa maya-maya ay biglang tumigil si Manang Nida. Nakakunot ang noo nito habang hawak ang lalamunan. Sally! Ano to? Anong nilagay mo rito? Naghihikahos na ang boses ni Manang Nida at kitang-kita ko kung paano sila isa-isang namaluktot sa kanilang mga kinauupuan. Ang bibig nila'y umuusok, parang kumain sila ng apoy. Nagmimistulang nasusunog ang loob ng kanilang mga katawan. Anong ginawa mo sa amin? Walang iya ka! Bago ko man masagot yung tanong niya, ay bumagsak na ang mga ulo nila sa lamesa. Patay na ba sila? O nawalan lang ng malay? Hindi ko na inalam pa, Misteri. Kinuha ko na ang pagkakataong yun para tumakas. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kainan. Pero napakadilim sa labas. Halos wala akong makita. Ang kalsadang pakaliwa ay walang poste ng ilaw ni isa. Pero iyon ang daan papunta ng sentro. Pero Misteri, nag-alangan ako. Paano kung tumakbo ako roon at magising sila? Panigurado akong mahuhuli nila ako at sa dilim, talong-talo ako. Napalingon naman ako sa kanan at sa di kalayuan ay may nakita akong ilaw. Bahala na, sabi ko sa sarili ko, dito na lang ako didiretso. Hanggang sa napadpad ako sa isang maliit na nayon. Tahimik ang paligid at karamihan sa mga bahay, maliliit at gawa lamang sa kahoy. Hindi ko alam kung aling bahay ang pagkakatukan ko. Malay ko ba, Misteri, kung mga aswang rin ang mga taga rito? Hanggang sa biglang may tumapik sa balikat ko. Oh, anong ginagawa mo rito? Manong, ikaw pala. Tulungan mo ako pakiusap. Agad siyang nagpalinga-linga. Parang may hinahanap na iba. Sumakay ka na, bilis. Sumakay ako sa kanyang pedicab at pumasok kami sa isang looban. Dinala niya ako sa kanilang bahay. Pagpasok ko pa lang, napansin ko agad ang mga bawang at asin at nakapalibot sa kanilang bahay. Para bang proteksyon laban sa masasamang nilalang. Pinaupo nila ako at pinainom ng tubig. Ako nga pala si Dindo. Ito ang aking asawa na si Lorna at ang mga anak kong sina Dina at Lindy. Ikaw, ano nga palang pangalan mo? Ako po si Sally. Halos kakapasok ko pa lang po bilang cook doon sa Binyang Eatery. Hindi ko naman po lubos akalain na ang kainan pala na yun kainan ng mga aswang. Kaya pala kakaiba yung mga karne nila. Iyon ang tinutukoy ko sa iyo simula pa lang na makita na kita. Ang lahat ng mga nagpupunta doon ay mga aswang. Alam iyon lahat dito sa nayon. Pero bakit po kayo nananatili pa malapit sa kanila? Bakit hindi ho kayo lumayo? Ilang dekada na ang nakalipas. Nagkaroon ng kasunduan ang mga lolo't lola pa namin. Ang bayan namin, hindi kakantiin ng mga aswang basta't hindi kami makikialam sa kanila. Pero saan po galing yung mga biktima nila? Ang mga biktima nila ay karaniwang mga dayo mula sa ibang mga bayan.
Wala kaming kinalaman doon. Dito nga sa nayon, marami na rin namang umalis na. Pero kaming mga natitira dito, wala ring sapat na pera para lumipat sa sentro. Pero mas ligtas naman kami rito kahit malapit sa mga aswang. Dahil iyon sa proteksyon ng kasunduan. Pero teka, Iha, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Bakit ka na pa rito? Ano bang nangyari sa'yo? Nung nadiskubre ko po yung sikreto nila, hindi na nila ako pinayagang umalis. Ako na daw po yung isusunod nila dahil sa nalaman ko. Pero pinagluto pa nila ako sa huling pagkakataon. Ganoon ba? Paano ka nga nakatakas? Manong, habang nakakulong ako sa kwarto, akala ko talaga katapusan ko na. Titingnan ko na sana ang larawan ng mga anak ko sa wallet ko, kaya binuksan ko yung bag ko. Tapos bigla kong nakita yung plastic ng asin na tinabi ko. Bumili kasi ako ng pagkain bago ako pumunta doon. Naitapon ko na yung kalat, pero yung plastic ng asin naiwan pala sa bag ko. Palihim kong nilagay yung asin sa ulam nila. Hindi rin ako sigurado kung gagana ba yun. Pero ilang saglit lang, laking gulat ko, nahirapan silang huminga. Umusok yung mga bibig nila at bigla na lang silang bumagsak. Hindi sapat ang kaunting asin para mapatay sila. Pero matindi pa rin ang epekto noon, lalo na at pumasok sa katawan nila. Para itong lason. Magaling ang nagawa mo. Kila Manong Dindo ako pansamantalang nagpalipas ng gabing yun. May mga pangontra daw sila sa aswang at nakakasiguro naman sila na hindi sila sasalakayin dahil sa matagal ng kasunduan. Kinaumagahan ay hinatid nila ako gamit ang jeep ng isang kamag-anak at dumiretso kami sa sentro ng probinsya. Buong puso akong nagpasalamat sa kanila dahil sa pagtulong nila sa akin. Pero aaminin ko, Miss Terry, mula nang mangyari yun ay medyo na-trauma ako sa tuwing ako ay mamamasukan sa bagong amo. Hindi na ako pumapayag ng stay-in at sinisiguro ko muna kung anong klaseng karne ang aking lulutuin.